Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang maganda at kaibig-ibig na dalaga na nagngangalang Cinderella. Ang kanyang madrasta at mga anak nito ay laging masama ang pagtrato kay Cinderella dahil sa inggit. Sa araw ng engranding sayawan sa palasyo, gumawa sila ng plano para hindi makadalo si Cinderella. Cinderella, manguha ka nga sa gubat ng mga bulaklak na ilalagay ko sa buhok ko. Ako din, gusto ko yung hyacinth, yung nasa dulo ng kagubatan. Malungkot na sinabi ni Cinderella, pero kakaunti na lang ang natitirang oras. Huwag kang mag-alala, Cinderella. Hindi kami aalis hanggat wala ka. Malungkot na umalis ng bahay si Cinderella. Matapos ang mahabang paglalakad, narating niya ang mga hyacinth. Pero habang namimitas siya ng mga bulaklak, natusok ang mga daliri niya ng mga tinik. Napaiyak si Cinderella sa sakit at dahil hindi na siya makakaabot sa sayawan. Aray ko! Biglang may lumabas na diwata sa harap niya. Tinanong ng diwata si Cinderella kung bakit siya malungkot. Pinaghahanap ako ng mga kapatid ko ng mga bulaklak kahit alam nilang hindi ako makakaabot sa sayawan. Pinitik ng diwata ang kanyang mga daliri at biglang may lumitaw na kumikislap na pulang sapatos. Makakarating ka doon kapag isinuot mo ang mga sapatos na ito. Pero tandaan mo, ang epekto ng mahika ay mawawala sa kabilugan ng buwan. Dapat nasa bahay ka na bago lumabas ang bilog na buwan, sabi niya at naglaho na. Namamanghang tumingin si Cinderella sa paligid. Sa sandaling isinuot niya ang sapatos, natagpuan niya ang sarili sa harap ng palasyo. Tulad ng isang magandang prinsesa, ang kanyang pananamit at ayos ng buhok. Ah, nasan ako? Ang damit ko. Totoo ba talaga to? Pumasok siya sa bulwagan at tumingin sa paligid ng may paghanga. Nagulat ang kanyang mga inggiterang kapatid at madrasta nang makita siya. Hindi! Imposible yatang nakarating siya dito kaagad. Saan niya nakuha ang damit na yon? Ang pangit ha? Lahat ng atensyon ay na kay Cinderella. Pwede ba kitang isayaw, aking prinsesa? Ilang oras na sumayaw si Cinderella at ang prinsipe. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng sayaw, isang kalapati ang dumapo sa balikat ni Cinderella at bumulong. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Kailangan mo nang bumalik. Habang nagmamadaling tumatakbo si Cinderella, sa gitna ng nagulat na tingin ng prinsipe, hindi niya napansin ang sanaw at natanggal ang isang sapatos niya nang malubog ito sa tubig. Kailangan kong magmadali, kung hindi, babalik ang lahat sa dati. Sa wakas, nakauwi siya bago lumabas ang bilog na buwan. Nagpalit siya agad ng damit at itinago ang nag-iisa na lang sapatos. Kinaumagahan, habang malungkot na naglalakad ang prinsipe, nakita niya ang pulang sapatos. Ito ang sapatos ng prinsesa, naisip niya. At nilibot ng prinsipe ang buong kaharian upang hanapin ang may-ari ng sapatos. At nang dumating siya sa bahay ni Cinderella, agad na lumapit ang magkapatid. Pinagmamasdan ni Cinderella ang mangyayari mula sa malayo. Unang magsusukat ng sapatos ang panganay. Sa sandaling isinuot niya ito, biglang tumayo ang buhok niya at naging parang palumpong. Anyari? Ang buhok ko! Ano to? Ngayon ang bunso naman ang magsusukat. Ngunit sa sandaling ipasok niya ang paa niya, naging gula-gulanit at marumi ang suot niya. Ang damit ko! Ha? Bakit nagmukha akong basura? Lumabas si Cinderella na hawak ang kapares ng pulang sapatos. Sa sandaling pareho niya itong isinuot, nagbago siya sa kanyang magandang anyo, na tulad nung sa sayawan. Natagpuan din kita, Cinderella. Ikaw na ngayon ang aking prinsesa, magpakailanman. Sa sobrang tuwa ay nagyakapan ng prinsipe at si Cinderella. At napagtanto ng magkapatid na ang inggit ay hindi kailanman nakakatulong. Bagkus, ang pagmamahal at kabaitan ang nagbubukas sa bawat pinto. Si Cinderella at ang tatlong bruha.
Noong unang panahon, sa isang malayong lupain ay may isang salamangkera na nagngangalang Sinia. Paniwala niya na siya ang pinakamakapangyarihang salamangkera sa balat ng lupa. Ngunit nang mabasag ng diwatang si Liabel ang isa sa mga sumpa niya, napagtanto ni Sinia na humina ang kanyang salamangka. Kaya hinimok niya ang iba pang mga salamangkera at mangkukulam upang umanib sa kanya. Tinatawagan ko kayo, mga salamangkera at mga mangkukulam mula sa lahat ng panig ng mundo. Di mo gagana yan. Sagutin niyo ako! Ang unang sumagot sa panawagan ni Sinia ay ang masamang mangkukulam na si Hela. Tapos, si Vega mula sa kailaliman ng karagatan ay pumasok sa usapan. At ngayon, sama-sama silang nagplano ng kapahamakan. Isinaad ni Hela ang pagnanais niyang sirain ang kagandahan ni Snow White. At si Vega ang plano niyang sakupin ang kaharian sa karagatan sa pamiminsala sa sirenang si Arya. Kailangan natin manalo sa gera laban sa mga prinsesa. Sisimulan natin kay Cinderella. Tapos, si Snow White naman. At sa sirenang si Arya. Habang nagtatawanan ang tatlong kontrabidang mga bruha, maganda naman ang gising ni Cinderella at ng mga munting kaibigang daga. The rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. Ang ganda-ganda mo, prinsesa ko. Pero bago siya nakasagot, bigla na lang yumanig ang lupa. Ang mga puno sa paligid ay nabuwal. Lumilindol pakaliwa at pakanan. Ang kalapati na kaibigan ni Cinderella ay dumapo sa kanila sa takot. Kik, kik, kik! Anong nangyayari dito? Humingi ka ng tulong, kalapati! Dahil sa tindi ng pangyayari sa kalupaan, naisip ng kalapati na humingi ng saklolo mula sa kaharian ng karagatan. Anong nangyayari? Naku! Tingnan mo, mahal na prinsipe! Ang kastilyo natin! Unti-unting gumuguho ang kastilyo. Malapit na itong lumubog sa lupa. Ang lahat ng ito ay dahil sa kapangyarihan ng pinagsama-samang mahika ni Sinia, Hela at Vega. Sinambit nila sa kanilang kristal na bola ang sumpa sa pagwasak ng kastilyo. Akala nila ay walang makakapigil sa kanila. Kapag tuluyan ng gumuho ang kastilyo, kayo rin ay maglalaho. Guguhulaw kastilyo. Nang tumakbo palayo ng kastilyo sina Cinderella at Prinsipe Leo, nagsimula namang umulan. Kaya sumilong sila sa ilalim ng puno ng hazelnut. Ito ay puno ng hazelnut. Ibig sabihin, pwede natin tawagin si Liabel. Hinawakan ni Cinderella ang puno ng hazelnut. Pumikit siya at tinawag niya ang butihing diwata na si Liabel. Liabel, tulungan mo kami na ang sumpa ay masupil. Nang marinig ang boses ni Cinderella, nagpakita si Liabel mula sa puno. Ginamit niya ang magic wand upang malaman kung ano ang dahilan ng mga pangyayari. Wow! May mga bruha sa puno. Naku, ito ay gagagawan ng tatlong makapangyarihang mangkukulam.
Kailangan natin sila pigilan. Sa pamamagitan ng salamangka, dinala sila ni Liabel sa kastilyo. Pagdating nila, di sila makapaniwala sa nakita. Wow! Wala na ang dating kastilyo. Bagkus ay may bago ng kastilyo na pangit at mukhang masama. Gulat na gulat din sina Mozzarella at Cheddar. Bigla ay nagpakita sa harap ng kastilyo ang salamangkera na si Sinia. Kasama niya sina Hela at Vega. Nagkamali kayo ng pinuntahan. Wala na kayong tahanan. At ngayon, kayo rin ay mawawala sa mundong ito. Sinimula ng mga bruha na patamaan sina Cinderella. Natakot si Liabel na mapahamak sina Cinderella, kaya sinangga niya ang mga patama gamit ang sinag mula sa magic wand. Ngunit 3 sila laban sa isa. Mas malakas sila. Nauubos na ang lakas ni Liabel. Hindi na niya kaya pang hawakan ang magic wand, kaya nabitiwan niya ito. Agad-agad ay pinulot ni Cinderella ang magic wand. Buti na lang, ang sinag sa magic wand ay sumasangga pa rin sa masamang kapangyarihan. Sige, sige, kaya mo yan, Cinderella! Nako, ano nang gagawin natin ngayon? Ngunit ayaw sumuko ng mga bruha. Sa pagkakataon na ito, ginamit ni Vega ang kanyang kapangyarihan gamit ang tubig mula sa ilalim ng lupa. Biniyak niya ang lupa at bumulusok palabas ang tubig. Naku po, paano niya ito nagagawa? Hindi mo ako matatalo. Habang bumubulusok ang tubig sa lahat ng dako, may nangyari na di inaasahan. Ang ama ng munting sirena na si Arya, si Haring Poseidon, ay nagpakita. Nabasa ko na ang liham. Ako na ang bahala kay Vega. Ginamit ni Poseidon ang kapangyarihan ng kanyang salapang sa mga bruha. Tubig ng karagatan, mga bruha ay parusahan. Hindi! Di ito pwede mangyari. Pinipigilan ni Vega ang lakas ng tubig, pero hindi niya kaya. Tinuro ni Poseidon ang makapangyarihang salapang sa mga bruha. At naging yelo ang tubig. Nanigas ang mga bruha sa loob ng higanteng bloke ng yelo. Nakakita si Liabel ng pagkakataon na makatulong. Ginamit niyang muli ang magic wand upang balutan ng kadena ang bloke ng yelo. At nilagyan pa ng malaking kandado. Pinalutang niya ito at tinapon sa bundok kung saan walang nangangahas na umakyat. Sa wakas ay natalo ang mga bruha. Salamat, Poseidon! At bumalik na si Poseidon sa kaharian ng karagatan. Binalikan ni Liabel ang pangit na kastilyo. Pinaglaho niya ito at ibinalik ang dating magandang kastilyo ni na Cinderella. Masayang-masaya sina Prinsipe Leo at Cinderella na naibalik na ang kanilang kastilyo. Salamat, Liabel. Kahit gaano kasama ang mga bruha, hindi nila kailanman matatalo ang iyong kabutihan. Habang buhay kitang poprotektahan, Cinderella. Tinanggap ng mga bruha ang kaparusahan sa mga kagagawan nila. Nanatili silang nakabilanggo sa bloke ng yelo sa ibabaw ng bundok. Hanggang sa natunaw na ng araw ang yelo. At nakabalik din sila sa kanilang normal na buhay. Di pa tayo tapos, Liabel at Cinderella. Sa oras na kumanib sa amin si Camilla, ang mangkukulam na kalaban ni Rapunzel, matatalo rin kayo. Ang tatlong nagsasayaw na mga prinsesa.
Sa isang malayong kaharian, may 3 magagandang magkakapatid na prinsesa. Ang kanilang amang hari ay madalas na nagdaraos ng sayawan dahil mahilig sumayaw ang kanyang mga anak. Ngunit habang ang 2 panganay na prinsesa ay napakahusay sumayaw, hindi naman marunong sumayaw ang bunso gaya ng mga ate niya. Kaya mo pang gandahan ng kaunti ang pagsasayaw, Mia. Hindi magandang sumayaw ang munting prinsesa kahit na gusto niya talaga. Pati ang mga bisita sa paligid ay nakatingin sa kakaiba niyang sayaw at pinagtatawanan pa siya. Ano ba yan? Sumasayaw ba siya o ano? Anong klaseng sayaw yan? Hindi na ako sasayaw. Sa sobrang galit ni Mia, agad siyang lumabas ng bulwagan at nagkulong sa isang kubo sa kagubatan. Habang nakatingin sa mga bituin at nag-iisip kung paano sumayaw, napansin niya ang isang binata na dumaan. Mahusay na sumasayaw ang lalaki sa ilalim ng liwanag ng buwan na hinangaan siya ni Mia. Lumabas si Mia at sa pagkakataong iyon, biglang may napadaan sa paan niya na isang ardilya at napasigaw siya. Ay! Ano ba yun? Huminto ang lalaki sa pagsasayaw at nagtama ang kanilang paningin. Okay ka lang ba, ma'am? Oo, ayos lang. Natakot naman ako sa ardilyang yun. Ganun lang talaga sila, ma'am. Huwag kang matakot. Hindi nakatiis si Mia at tinanong ang lalaki kung paano siya nakakasayaw ng maganda. Ipinakita ng binata ang sapatos na suot niya. Sapatero ako. Mamahaling materyales ang gamit ko para gumawa ng magic sapatos na pangsayaw. Kaya malaya ako nakakasayaw sa kagubatan tuwing gabi. Talaga ba? Kailangan ko rin ng ganyang sapatos. Naglabas ng 3 pares ng mahiwagang sapatos ang sapatero at inilagay ang mga ito sa harap ni Mia. Pumikit ka, tapos humiling ka. Pumili ka ng isa sa mga mahiwagang sapatos na to para sa iyong swerte. Pero tandaan mo, ang bawat sapatos ay may mahalagang alituntunin. Kung hindi mo susundin yon, gagawa ito sa iyo ng anumang mahika na gustuhin nito. Agad na pumikit ng mariin si Mia. Pinagpalit-palit ng sapatero ang ayos ng sapatos para ipaubaya sa pagkakataon kung alinmang sapatos ang pipiliin ni Mia. Ngayon ay pumili ka ng isang pares ng sapatos. Oh, sana ay maging ako ang pinakamagandang sumayaw sa bulwagan. Tinuro ni Mia ang pulang sapatos. Saka binuksan ang kanyang mga mata. Kunin mo, sa'yo na to ngayon. Ngunit huwag mong kalimutan, isusuot mo lang dapat ang sapatos kapag kabilugan ng buwan. Dahil kung hindi, hindi mo na mahuhubad ang mahiwagang sapatos na to. Yan ang panuntunan. Masiglang kinuha ni Mia ang mahiwagang sapatos at bumalik na sa palasyo. Laking gulat ng mga prinsesa nang makitang tuwang-tuwa ang kanilang kapatid na si Mia. Mia, bakit ka nagmamadali? Ano yung nasa kamay mo? Ha? Ano? Wala. Nagtipon ang lahat sa bulwagan ng palasyo para sa isa pang gabi ng sayawan. Nagsimulang sumayaw ng maganda ang mga kapatid na prinsesa ni Mia tulad ng dati. Isinuot ni Prinsesa Mia ang mahiwagang sapatos na bigay ng sapatero at sumayaw siya sa bulwagan ng palasyo. Napakaganda niyang sumayaw. Nakakasabay na siya sa ritmo ng tugtog at hinangaan siya ng mga kapatid at ng mga bisita. Wow! Ang galing! Oh, napakaganda niyang sumayaw. Kamangha-mangha! Mahusay nang sumayaw si Mia, ngunit nawala sa kanyang isip ang bili ng sapatero dahil hindi kabilugan ng buwan sa gabing iyon. Habang sumasayaw si Mia, unti-unti siyang naglalaho. Oy, anyari? San na siya? Tanging ang kanyang nagsasayaw na sapatos na lang ang natira. Sa sandaling iyon, natakot ang mga tao at sumisigaw na nagtakbuhan palayo. Mia! Naku! Oh, naglaho si Mia! Ah!
Napamulat si Mia nang marinig ang natatakot na sigawan. Ngunit hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Multo? Nang humarap siya sa pinakamalaking salamin sa sala, tanging ang mahiwagang sapatos lang ang nakikita niya at hindi ang sarili niya. Naku, naglaho pala ako. Hindi ko sinunod ang panuntunan ng sapatos. Dumikit na sila sa mga paa ko. Kailangan kong hanapin ang sapatero. Wala ring nakakarinig sa boses ni Mia. Sa katunayan, ang lahat ay lumabas ng palasyo sa takot dahil sa mga pulang sapatos na gumagalaw pakaliwat kanan sa bulwagan. Agad na tumakbo palabas si Mia. Sinundan siya ng magkapatid na prinsesa. 3 magkakapatid na prinsesa ang naglalakad sa kagubatan sa dilim ng gabi. Pagdating nila malapit sa kubo, nakita nila ang sapatero. Sino siya? Ang galing niyang sumayaw. Ang sapatos niya katulad ng kay Mia. Tsaka puno ng sapatos ang bag niya. Humingi ng tulong ang mga kapatid ni Mia sa sapatero. Nang sabihin ng sapatero na kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na kabilugan ng buwan para masira ang sumpa, labis na nagalit si Mia at nagpupumadyak ng walang tigil. May isa pang solusyon, pero kung gagawin natin yun, mawawalan niya ng mahika at magiging ordinaryong sapatos na lang. Kung payag ka, pag-untugin mo ang iyong mga paa ng 3 beses. Naisip ni Mia na mas mabuting isuko ang sapatos kaysa hindi siya nakikita at 3 beses niyang pinag-untog ang mga paa. Ang sapatero sa unahan at kasunod si Mia. Pupunta sila sa isang balon. Medyo may kalayuan. Tumalon ng sapatero sa loob ng balon. Nagulat ang magkakapatid na prinsesa nang makita ito. Maya-maya, lumabas sa balon ng sapatero at may dala siyang isang balde. Iwiwisik ko dyan itong mahiwagang alabok ng buwan upang mawala ang mahika. Natanggal nga ang mahika ng sapatos nang mawisikan ito ng alabok sa kabilugan ng buwan. At muling lumitaw si Mia. Agad siyang niyakap ng mga ate niya. Mia, hindi mo kailangan ng mahika para sumayaw ng maganda. Dahil kahit sino ay pwedeng sumayaw ayon sa kanyang ikasisiya. Oo nga, tama ka. Salamat, Mamang Sapatero. Maraming salamat. Mula sa araw na iyon, sumayaw si Prinsesa Mia sa kanyang sariling paraan, gaya ng lagi niyang gusto. Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa malayong lugar, may isang marikit na bata na nagngangalang Karen. Masayahin siyang bata. Tinatanong niya ang kanyang ina tungkol sa lahat ng gusto niyang malaman. Nay, ano yung maliliit na ilaw sa langit? Mga bituin sila, Karen. Lahat ng nasa lupa, balang araw, ay magiging bituin at magniningning sa langit magpakailanman. Si Karen ay may isang piraso lang na laruan, isang damit at isang pares ng tsinelas na kahoy. Ang tsinelas na kahoy na ginawa ng kanyang ina ay hindi komportable, ngunit ito lang ang meron siya. Isang araw, nagkasakit ang nanay niya, kaya pupunta si Karen sa bayan para bumili ng gamot. Habang daan ay nakakita siya ng isang pares ng pulang sapatos na nakakahon sa gilid ng kalsada. Kumikinang ang mga sapatos, kaya hindi mapigilan ni Karen na iuwi ito. Tingnan mo, Nay! Natagpuan ko ito sa tabi ng kalsada. Ang ganda, no? Kasya ito sa akin. Baka pag-aari ng ibang tao yan, Karen. Dapat mong ibalik yan doon. Pero kung merong nagmamay-ari, di niya iiwan doon. Baka aksidenteng nalaglag ng may-ari. Hindi niya dapat winala. Ako ang nakapulot. Ako na ang may-ari. Akin na to. Nak, makinig kang mabuti. Hindi man kita maibili ng bagong sapatos ngayon, pero ayokong magsuot ka ng sapatos ng iba dahil lang napulot mo. Huwag nang matigas ang ulo. Ipangako mong hindi mo isusuot yan, ha? Malungkot na nangako si Karen na hindi isusuot ang pulang sapatos.
at itinago niya ito sa ilalim ng kama. Lumipas ang mga buwan. Isang araw, umuwi si Karen at hindi niya makita ang kanyang ina. Pinagmasdan niya ang paligid at napagtanto niya na ang ina ay naging isa ng maningning na bituin sa langit. Kinabukasan, habang papunta siya sa libing ng kanyang ina, isinuot niya ang pulang sapatos. Ang mga dumating sa libing ay hindi maalis ang tingin sa sapatos ni Karen. Grabe naman siya. Ano ba yan? Walang galang na bata. Pero walang pakialam si Karen dahil mahal niya ang kanyang sapatos. Sa sandaling iyon, isang mabait na matandang babae ang napadaan sa sementeryo. Nalaman niya na naulila na ang batang babae, kaya gusto niya itong ampunin. Gusto mo bang sumama sa akin, iha? Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maging matagumpay at maganda ka paglaki mo. Kaya naman, si Karen ay tumira sa matandang babae sa loob ng maraming taon. Karen, gamit mo yung sapatos mula pa nung libing ng iyong ina. Kailangan mo nang palitan yan. Napakadumi na, oh. Hindi! Gustong-gusto ko ang pulang sapatos na to. Nako, Karen. Huwag matigas ang ulo. Sige na, magbalit ka na. Bibili kita ng mas maganda, pangako. Ayaw ni Karen na masaktan ng mabait na matanda na umampon sa kanya. Kaya sa wakas ay itinapon niya ang pulang sapatos. Dumaan ang mga araw at isang umaga, naglalaro si Karen sa kanyang silid na may mga bagong damit at laruan. Dinalhan siya ng matandang babae ng bagong sapatos, ngunit hindi nagustuhan ni Karen. Pero asul ito. Ang pangit. Di ko gusto yan. Sa mga sumunod na taon, hindi pa rin makalimutan ni Karen ang pulang sapatos. Nagdalaga na siya, ngunit hindi nagbago ang katigasan ng ulo niya kahit regaluhan pa siya ng matandang babae. Iha, hindi ako nagsusot ng ganyan, pero tinahi ko to para sa'yo. Ayoko ng ganyang pagkain. Gusto ko French fries. Kahit isang subo lang, iha. Napapagod man ang matandang babae sa pihikang ugali ni Karen, pinagluto pa rin niya ng French fries. Pagpasok niya sa silid, hinuhubad ni Karen ang asul na sapatos na ngayon ay masikip na. Tingnan mo, maliit na ang lahat ng gamit ko. Lumaki na ako. Oo nga. O sige, mamili tayo ng bagong damit at sapatos. Kaya pumunta ang matandang babae at si Karen sa tindahan. Tingnan mo! Katulad ng dati kong pulang sapatos. Gusto ko yun. Karen, hindi mo kailangan ng magarbong pulang sapatos. Kailangan mo ng pwede mong isuot ng may paggalang. Halimbawa, kapag pupunta ka sa libing, isa lang ang maibibili ko sa'yo. Yung itim na lang ang bilhin natin, ha? At umuwi na tayo. Pagod na ako eh. Wala akong paki. Kung hindi mo bibilhin ng parehong sapatos, magyayapak na lang ako. Batang ito, sana hindi naging matigas ang ulo mo. Binili ng matanda ang itim na sapatos. At para mabili rin ang pulang sapatos, ginamit niya ang natitirang pera. Kinailangan tuloy nilang maglakad pa uwi. Sa layo ng nilakad nila, sumakit ang mga paa ng matandang babae at hindi niya maabutan si Karen. Pero walang pakialam si Karen. Masaya siyang naglakad dahil sa bagong pulang sapatos. Isang araw, sinabi ng matandang babae kay Karen na kailangan nilang dumalo sa isang libing. Karen, isuot mo ang itim na sapatos ha. Kailangan maging magalang tayo sa ating kasuotan. Tumingin si Karen sa itim na sapatos, tapos sa matingkad na pulang sapatos. At pinili niyang isuot ang pula. Paglabas nila ng bahay, tinakpan niya ito ng palda para hindi makita ng matandang babae. Gayunpaman doon sa libing, nakita ng lahat ang sapatos ni Karen.
Kumikislap ito kahit mahaba ang kanyang palda. Pinag-usap-usapan tuloy ng mga tao si Karen at kung gaano kawalang galang ang suot niyang sapatos. Nang makarating ito sa tenga ng matandang babae, galit na galit siya. Hindi ka talaga nakinig sa sinabi ko? Sinuot mo pa rin ang pulang sapatos na yan. Napakatigas ng ulo mo, Karen. Nasaan ang respeto mo? Sa sandaling iyon, isang gwapong lalaki ang napadaan at nabighani sa kagandahan ni Karen. Lumapit ito sa kanya, lumuhod at binigyan siya ng mga papuri. Ang ganda mo, Binibini. At bagay sa'yo magandang sapatos na yan. Salamat. Kinilig ako sa sinabi mo. Sigurado ako mahusay ka sumayaw. Iniimbitahan kita sa sayawan sa palasyo ngayong gabi. Punta ka, ha? Dahil sa magiliw na alok ng Ginoo, sa tuwa ay napasayaw nga si Karen. Ngunit ilang sandali pa, hindi na mapigilan ni Karen ang pagsasayaw. Ba't di ko mapigilan ng mga paa ko? Anong nangyayari? Nagsimulang lumayo si Karen sa matanda at sa Ginoo habang sumasayaw siya. Karen! Bumalik ka dito! Hinabol siya ng lalaki, pero hindi siya maabutan. Naging mas matigas ang ulo ng pulang sapatos kaysa kay Karen. Dinala siya nito hanggang sa tuktok ng bundok at pinasayaw siya sa loob ng 3 araw. Sobrang sakit na ng mga paa ni Karen, kaya napapasigaw siya sa bawat hakbang. Aray! Kahit na napuputikan o matinik, patuloy pa rin sa pagsasayaw ang sapatos. Tama na! Pagod na ako! Hindi na ako magmamatigas mula ngayon. Pangako, sige na, sapatos, tumigil ka na, pakiusap. Pagkasabi niyon, kumalas ang pulang sapatos sa kanyang mga paa. At bumagsak si Karen sa lupa. Pero patuloy pa rin ang pulang sapatos sa pagsasayaw. Nakahanap si Karen ng isang kahoy na ginawa niyang saklay pauwi. Sobrang sakit ng mga paa niya. Nang sa wakas ay natanaw niya ang bahay, napaiyak siya sa tuwa. Sinalubong siya ng matandang babae at nagyakapan silang dalawa. Alam ko pong naging sutil ako. Pangako, hindi na po ako magiging ganun. Matapos itigil ni Karen ang katigasan ng ulo, ang mga bagay ay nagsimulang maging maayos. Isang araw, may kumatok sa pinto. Ito ay ang gwapong Ginoo. Magandang araw, Karen. Ang bilis mo sumayaw, di kita naabutan. Paano mo nagawa yun? Natuwa si Karen na makitang muli ang gwapong Ginoo. Iyon ang simula ng pagmamahalan nilang dalawa. Winaksin niya ang katigasan ng ulo, kaya nagkamit si Karen ng masaya at mapayapang buhay.